Panalo sa kasong copyright infringement at unfair competition sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon o TVJ laban sa Tape Incorporated at GMA Network Incorporated. Ibig sabihin wala nang hadlang para tuluyan na nilang magamit ang titulong Itbulaga sa kanilang programa. Bandang alas 5 ng hapon ngayong Biyernes, January 5, 2024, inanunsyo ng TVJ sa kanilang Facebook page ang balita. Nagkataong nasa TV5 Media Center pa sila nang lumabas ang desisyon ng Branch 273 ng Marikina Regional Trial Court. Kaya sa set ng noontime show nilang EAT naganap ang announcement. Kasama rin nilang nagsampa ng kaso ang creative director ng EAT na si Jenny Ferry at direktor na si Pucci Rivera. Ito ang ilang bahagi sa inilabas na court ruling. Sabi dito na ang desisyon ay pumabor sa plaintiffs, which is yung TVJ, laban sa defendants na Tape Incorporated at GMA Network. Una mula sa paggamit ng trademarks na EB, Itbulaga at Itbulaga and EB, kabilang ang logo na may subject mark sa show nito, programa, proyekto o promotions. Pangalawa, ang paggamit ng Itbulaga jingle at kanta o ang pagiging bahagi nito sa show, programa, proyekto o promotions. Pangatlo, ang pag-ere o ang pag-broadcast ng lahat ng recorded episodes o yung mga dating episode ng Itbulaga na ipinalabas hanggang May 31, 2023, maging ang mga segments nito o anumang portion na ipapalabas sa anumang channel o platforms. Alinsunod sa Sections 151.2 at 161 ng Republic Act 8293, ang IPO o Intellectual Property Office of the Philippines ay direktang kinakansela na ang trademark registrations nito sa Tape Incorporated mula sa record nito, database at registry. Ipinag-uutos din ng korte ang pagbabayad ng danyos ng Tape Incorporated sa TVJ ng temporary damages na nagkakalaga ng 1 million pesos each o total na 2 million pesos para sa pagkumit ng unfair competition at copyright infringement laban sa TVJ. 500,000 para sa exemplary damages at attorney's fee na nagkakalaga ng 500,000 pesos. Kumbaga ito yung binayad ng TVJ sa kanilang abogado, babayaran din nito ng tip sa kanila. Ang counterclaim ng defendants na Tape Incorporated at GMA Network ay dismissed dahil sa lack of merit o kulang sa validity o kulang sa substance o reasonable basis para ikonsidera ang kanilang claim. Kaninang tanghali lang, January 6, 2023, pinalitan na ng Tape Incorporated ang titulo ng kanilang show. Mula sa Itbulaga, ito na ngayon ay ang tahanang pinakamasaya. Habang ang TVJ production naman ay nabawi na at ibinalik na ang titulong Itbulaga mula sa dating titulo na EAT. Live po tayo ngayon. Magandang hapon po sa inyo lahat. Sa lahat ng kaibigan namin, yung mga nanonood sa Facebook Live. Sakto, 5. Marahil, nagtataka kayo kung anong ginagawa namin dito. Hindi po kami kakanta. Hindi ko wala po kami ibebenta. Meron lang po kami sanang gustong ibahagi sa lahat ng ating mga kaibigan, sa lahat ng Dapper Gods. Dahil kami po ay nandito po sa TV5 Media Center. Galing po kami ng sa kasalukuyan po. Nagmi-meeting kami tungkol sa anong plano for the new year, for 2024. Yung mga pinagpaplanoan para mas mapaganda ang ating programang Itbulaga. Ngayon, exactly 4:23 ng hapon. Kanina lang, mainit-init pa. Nakatanggap po si Tito Sen ng isang email. At ito po ay may kinalaman po sa desisyon ng korte tungkol po sa Itbulaga. At narito po si Tito Sen para basahin ang isang portion. Napakahaba po ng desisyon ng korte. Marikina Court, no? Maraming explanation pa kasi siyempre ito sa nilalahad doon sa desisyon ng korte. So mahaba po yan. Ang babasahin na lang po namin ay yung dispositive portion. Gusto po namin na kayo, na mga
kaibigan namin, kasama namin, mga tabarkas namin, ang una makaalam nitong balita na ito. So, babasahin ko na nga, in the positive portion na sinasabi. Wherefore, judgment is hereby rendered in favor of the plaintiffs against the defendants. Ang plaintiffs po, Tito Vic and Joey, kasama si Jenny at saka si Derek Pucci, permanently enjoining defendants, Television and Production Exponents Incorporated and GMA Network Incorporated from 1. Using the trademarks EB, 8 Bulaga and EB, including all the logos associated with the subject marks in its shows, programs, projects, or promotions. And number 2, using the Bulaga jingle/song or any part thereof in its shows, programs, projects, or promotions. And 3, airing and broadcasting a playback of any and all recorded episodes of the Bulaga show prior to 31st May 2023, its segments or any portion thereof in all channels and platforms. Moreover, defendant, blah blah blah, marami pa po. Meron pong mga damages na binabanggit at lahat po ay in favor sa atin. Pati yung sinabi ko dito na pursuant to sections 151-2 and 161 of Republic Act 8293, ito po yung Intellectual Property Office. Sabi, the Intellectual Property Office of the Philippines, through its proper unit/head officer, is hereby directed to cause the cancellation of the following trademark registrations in the names of Television Production Exponents Incorporated from its records, database, and or registry to it. Yun po yung pinakalaman ng dispositive portion. Madaling salita, Nanalo po tayo. nanalo po tayo. Ito nga yung pinatigan po ng korte yung ating sinasabi na tayo po ang may-ari ng Bulaga. Maraming salamat sa inyong pagtangkiling. Maraming salamat sa mga dasal. Unang-una sa lahat sa Panginoon Diyos. Thank you very much, our dear Lord God. Thank you. Thank you. Enjoy. Ano yan? Madaling salita, atin talaga ang Bulaga. Kasama na kayo dito. Ito yung mga kasama natin sa meeting. Mga kapuso, ano man ang nangyari dito sa tahanang pinakamasaya, good vibes lang po tayo parati. Ano mang iba to, sasaluhin po namin yan at ibabalik sa inyo ng positive lang. Masaya lang. Kami na po ang bahala sa kasiyahan. Araw-araw, dapat masaya, walang magbabago, basta kayo po ang kasama. Nako, sa tahanan pong ito, welcome lagi kayo at kayo ang laging bida. Sa bawat sandali magkakasama tayo, kami po taus-puso nagpapasalamat at ibabalik namin yan at isusuklian po namin yan ng walang pagod dahil para po sa inyo ito. Kaya arat na araw-araw, invited ka dito. Ito ang happy home of Andy Tulong, saya at sorpresa. Ito po ang Tahanang Pinakamasaya!